Beginner ka pa lang ba na naghahanap ng race shoes? Pues ito ang bagay na bagay sa'yo. Yung 361-degree Furious ET. I-explain ko kung bakit guys, kaya samahan nyo na ako. I-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos. 361-degree Furious ET. Maraming colorway na po na mapagpipilian ito, no? And for me, halos lahat yun panalo. Natutuwa ako sa design ng 361 degrees ngayon sa mga running shoes nila, no? Napaka mapoporma na. Pero ito talaga guys ang lagi kong sinasabi is yung price nila, unlike do sa mga US brand, sa mga main line, sa mga kilalang brand, kung ratios lang naman yung pag-uusapan, sila nasa 12,000, 10,000 na, ito nasa 4,000 pababa. Di ba? San ka ba? Pero sa performance, hindi naman nagkakalayo. Hindi, wow. And sa itsura nga. Pag-usapan na nga natin sa uppers, no? Yung uppers kasi nito, no, gumamit ito ng very enclosed, very high quality na mesh. Hindi siya yung regular lang kasi supportive yung mesh niya, very breathable, pero mukha talagang sobrang premium, no? Mukha talagang mamahalin. Ang daming pumapasok na hangin. So kahit pa long distance run, kahit pa mainit, kahit pa medyo mabasa yung paa nyo dito sa pawis, okay lang kasi nagsisirculate naman yung hangin. Matutuyo rin eventually yung pawis or yung tubig dito, no? Yung lacing system niya, no, katulad din nitong 361-degree Flame 3, no, na parang may mga wave na pattern dun sa lace. Manipis yung lace, pero hindi siya basta-basta maantay, no, or matatanggal yung pagkasintas kasi may mga parang mga ngipin-ngipin yung lacing system ito, yung sintas niya, may parang ngipin. And parang for me, kung pag-uusapan yung itong dalawa, no, parang mas well padded itong Furious, kaya mas gusto ko siya. Medyo mas mataas yung comfort niya, kung ako yung tatanungin. Mas padded siya pero hindi na-sacrifice yung weight nito, magaan pa rin po. At ito pa guys, no, kaya ako rin sinasabi na gusto yung comfort nito, no, kasi parehas pero parehas naman sila dito na mesh po yung straddle board, no. So nandun ka na diretso sa foam. Yung straddle board kasi is mesh, no, parang ang lambot, nandun ka na, mararamdaman mo yung compression ng foam, no. Kaya punta na nga tayo sa midsole guys. Yung foam kasi nito, yung midsole niya is gumamit ng extreme light, wherein yung extreme light, yun na rin yung ginagamit nila sa ibang mga basketball shoes nila, no, katulad ng itong AG5, no, extreme light din yung ginamit dito. Napakaganda ng impact protection, super dami ng compression, super dami, no. Malambot talaga, kahit kamay mo mapipiga mo talaga siya, no. Mararamdaman mo yung lambot, yung pressure sa tuhod mo, kahit malayo na yung takbo mo, okay lang. Parang isa na to sa nagugustuhan kong foam ngayon, yung extreme, no. Kasi ito ang AG5, top 1 bigs basketball shoes ko to Same cushioning lang naman. Ang kagandaan pa nito, full length ito na extreme, plus exposed lahat yung extreme. Ito pa, meron pa itong carbon loading na napakalaki. Mas malaki dun sa basketball shoes na yun, no? Quick bone po yung ginamit na carbon fiber dito. Pero ang kagandahan nito is carbon fiber infused po ito. Yung parang medyo mas manipis, medyo mas flexible kaysa dun sa usual na quick bone na ginamit nga dito sa Flame 3. Marami kasi nagre-reklamo na yung sa Flame 3 nga daw na carbon fiber is medyo mas matigas. Ito parang mas forgiving, more flexible, pero yung bounce, pero yung energy return the same. So guys, yun nga sinasabi nila, mas beginner friendly po ito. And sa experience ko, no,
dahil nga mas flexible yung kanyang carbon fiber, yung thick bone nga niya, parang mas napapapush forward niya ako. Parang mas madami ring forefoot flex ako nararamdaman. Mas okay yung energy return sa akin, mas masarap yung yung push forward nito, no? Though to be honest, mas bouncy naman talaga to, no? Na Flame 3, pero parang mas resilient yung foam nito. Parang for me, mas maganda yung impact protection. And dahil nga nasa gitna din yung kanyang quick bone, yung carbon fiber, okay yung comfort. Hindi ko naramdaman sumakit yung paa ko kahit matagal akong tumakbo, kahit nag-sprint ako dito, tumakbo ako na mabilis, okay lang. Pero guys, ang nakakatuwa pa kasi dahil nga nasa gitna yung carbon fiber nito, mas parang trampoline talaga yung effect. Kasi nga guys, pag masyado nang mababa yung carbon fiber, parang torsional support lang yun. Lagi ko ina-explain yun dito na parang iwas tapilok or parang mas bagay yun sa mga basketball shoes, no, for torsional support. Pag masyado nang mataas, masakit naman sa paa. Nandun ka na, mararamdaman mo yung carbon fiber. So ito guys, pag na-sandwich sa gitna, perfect po talaga yung cushioning setup pag ganun, no? And ma-recommend ko talaga yung foam niya to, yung step-in comfort nito sa mga baguhan kasi hindi kayo kagad magugulat sa bounce na nabibigay nito. Yung parang sakto lang, nandun siya sa gitna. Parang walang transition na dilemma, no? Yung parang lilipat ka agad sa ratios, mas magandang dito ka muna. And for me, no, mas stable siya nung nag-workout ako na gamit ito. Kahit mag-heavy ka na squat, okay lang, mas stable enough. Yung nito, hindi ka ma-outbalance dahil sa foam nito, kaysa naman sa very mushy na Flame na cushion, no? So parang mas okay to for everyday use. For versatility, mas okay po talaga to. Next guys, punta na tayo sa outsole. Gumamit po ito ng semi-translucent na rubber outsole na Rubestec po yung outsole niya. So guys, yung Rubestec siguro naririnig nyo rin sa akin, no? Kasi yung po yung ginagamit na 361 degrees sa mga outdoor basketball shoes nila, no? Kung yung mga basketball shoes nila pangwakwakan, pangwalwalan, outdoor shoes na pwede sa mga kahit ano pang basketball court, sa mga pangit, mga uneven na surfaces, yun yung ginagamit nilang technology, yun yung outsole na nilalagay nila sa mga outdoor basketball shoes talaga nila. Nilagay po nila dito. Nagulat ako. So, sa tingin ko tatagal po ito, durable enough na kahit itakbo mo nga sa espalto, no, sa mga magagaspang na surfaces, no? Hindi lang pang treadmill, kumbaga, kasi ibang sapatos pang treadmill lang, no? Ibang running shoes. Ito, kahit saan, okay lang. And yung mga panahon na yun, no, naalala ko, medyo mabasa-masa yung road kasi maulan na ngayon, no? Dinaan nga kami ng bagyo. Pinatakbo ko to sa medyo mabasa-basa, okay din yung traction niya. Napakakapit kahit nag-cornering ako, kahit may mga dahon-dahon pa, no, okay lang. Kumakapit pa rin po yung outsole niya. And napansin ko, no, parang puro logo pala ng 361 degree yung nasa outsole nito, no? And may mga butas pa, no? Doon lang sa mga may mga area na walang outsole, siguro nga para ma-improve yung weight, para mapagaan pa ito lalo, no? Anyway, tingnan nga natin yung weight niya, hindi ko pala nasama kanina, no? So 285 grams po yung size 45 nito. Magaan, no? Almost the same sa Flame 3 yung gaan niya. So panalong-panalo po talaga. Outsole, bibigyan ko po ito ng score na 10 out of 10 din po, no? Kasi yung experience ko sa kanya na hindi ako dumudulas-dulas kahit may mga naapakan ako mabasa-basang grass o dahon. Kahit nag-sprint ako guys, okay na okay lang. Binibigyan niya ako ng security. Parang ganun yung naramdaman ko sa outsole nito. So conclusion guys, yung performance nito, ma-recommend ko talaga sa nag-uumpisa pa lang. Kung may konting budget ka naman, kasi guys yung price tag nito na medyo almost the same din sa kanilang ratios, no? Kasi parang ratios na rin naman to, nandun na siya, no? Parang beginner na nagmamarathon, mga half marathon, bagay na po ito. Nagustuhan ko rin siya, no? Kasi yung performance nito almost the same din talaga nito, na parang i-recommend ko niya na mag 4-foot mid-foot stride, no, para mas mabilis ka tumakbo, para mas efficient yung takbo mo, mapalayo lalo yung takbo mo. And yung yung torsion plate or yung shank plate nito, talagang may energy return. Napakarami po talagang
snapback, no? May push forward po talaga. So far sa 361 degree, masasabi ko nga parang ito yung pinakagusto kong running shoes sa kanila so far. Ito ang aking top 1 this year. Hindi, wow. Lamang pa doon sa Flame 3.5 kasi beginner lang naman nga ako. So bagay na bagay to sa akin. So guys, performance for me, bibigyan ko to ng 10 out of 10 din na score. No? Huwag kayong mag-alala, maglalagay po ako ng link sa baba. Trusted seller po yan, Lazada na seller po yan. May lalagay akong voucher dyan para mas maging mura po yung bili nyo nito. No? Exclusive voucher po yan sa mga subscribers, sa mga manonood po ng video na to. No? Please guys, gamitin nyo yung aking link din kasi malaking tulong po yan sa channel natin para lalo mag-grow. Kasi may nakukuha po akong maliit na commission dyan. No, pero guys hindi magbabago yung price. Parehas pa rin, magagamit mo pa rin yung voucher na yan, pero may makukuha akong konting commission. Kaya maraming salamat po sa gagamit po ng link natin. Advance, maraming salamat po sa iyo, no? Pero kung naghahanap ka pa po ng mga iba pang running shoes, maglalagay po ng link dito. Papindot na link po yan. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!